بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. سوف نواصل الحديث معكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدعوة القضائية، وها نحن الآن وصلنا إلى تعارض الدعاوى والبينات. تعارض الدعاوى والبينات. So yan ang pag-aaralan natin sa dars na ito biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So ano nga bang ibig sabihin ng ta'arud ad-da'awa wa al-bayinat? Yan yung pagiging muta'arid ng da'wa ng dalawang tao. Dito sa da'wa na ito ay hindi kaagad mayroong mudda'a alayhi. Bagkus ang nangyari dito is parang pinag-aagawan yung isang bagay. Pinag-aagawan yung isang bagay ng sabay. Halimbawa, katulad ng ating makikita mamaya, pinag-aagawan yung isang sasakyan na sinasakyan nilang dalawa. Sabi nung isa, ako yan. Sa akin yan. Sabi nung isa, sa akin ito. Sa akin ito. So, bawat isa sa kanila ay gusto niyang patunayan yung or sinasabi niya yung bagay na kapag napatunayan niya is mawawalan ng karapatan yung sa kabila. Mawawalan ng karapatan yung sa kabila. Tayyib. Qala at-ta'arud fi al-lugha at-taqabul. Yan yung at-taqabul, yung pagiging face to face ng dalawang bagay. Hada wa hada. Tayyib. Aw paghaharap ng dalawang bagay. Istilahan at-tamanu'u bayna ad-dalilayn mutlaqan. Yan yung hindi pagka sundo ng dalawang dalilain mutlaqan. Hindi talaga sila pwedeng ayusin. Dahil halimbawa, si Zaid gusto niya na maging sa kanya yung sasakyan. So si Umar ganun din siya. Gusto rin niyang maging sa kanya yung sasakyan. So bawat isa sa kanila ay inaangkin yung sasakyan. So hindi talaga pwedeng ayusin yung dalawa na yun sa isang hukum. Bihaythu yaqtadi ahaduhuma ghayra ma yaqtadi al-akhar. Naam. Yan yung sinasabi natin na kapag napatunayan ni Zaid na sa kanya yun ay mawawalan ng karapatan si Umar. طيب المقصود بتعارض الدعاوى هو أن يدعي الخصمان دعوى استحقاق شيء بحيث تكون كل من الدعوتين تعارض الأخرى وتمنع نفوذها كان يدعي دابة وهما راكبها. نعم الصحيح راكبها. So katulad ng nabanggit natin, pag-aagawan nila yung isang sasakyan or isang sa panahon nila dabba ginagamit nila, which is pwede naman itong gamitin sa sasakyan ngayon, pero إذا أطلق فإن المقصود من هذه الكلمة هو الحيوان التي تدب على الأرض. طيب. So pinag-aagawan nila yung حيوان na yun, hayop na yun, at كل واحد منهما يريد أن يثبت أن هذا الحيوان له. طيب. صورة المسألة تقريبا المقصود وصورة المسألة أي parang pareho lang. أن يتنازع رجلان في عين في أيديهما فيدعي كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه فكيف يقضي القاضي في هذه المسألة. So paano nga ba, ano ang gagawin ni qadi kapag ganito ang da'wa sa kanyang harapan? Naam. Mamaya babasahin natin yan sa المذكرة. طيب. كيف يعمل القاضي عند تعارض الدعاوى؟ طيب. هناك حالات. Sabi niya هناك حالات na pwedeng mangyari or posibleng mangyari. أن تكون لأحدهما بينة. Yung dalawang umaangkin sa sasakyan, si Zaid at saka si Umar, isa sa kanila ay mayroon siyang bayina. Patibay na sa kanya yung sasakyan. طيب ano ang gagawin ni qadi? Al-amal an yaqdi al-qadi li sahib al-bayyinah. So ibibigay ni qadi ang sasakyan sa kay Zaid halimbawa dahil siya ang mayroong bayyinah, patibay or shahid, or di kaya ay may katibayan na sa kanya yung sasakyan. Ang pangalawang posibleng mangyari, alla takuna lahuma bayyinah. Pareho silang walang bayyinah. Bawat isa ay umaangkin lamang biduni ay bayyinah. طيب ano ang magiging hatol or gagawin ni qadi? Qala
يحلف كل واحد منهما أو كل واحد منهما. نعم. ويقسم إيش المدعى به بينهما مناصفة. نعم. bawat isa sa kanila hihingyan ni qadi ng halif, pagsumpa. Ya Zaid, ihlif. Ya Umar, ihlif. Kapag sumumpa silang dalawa, hahatiin yung sasakyan sa kanila. Ibig sabihin ng hahatiin is yung halaga niya dahil hindi naman pwede yun putulin. Bil munasafah ng pantay. Qala fa innaka la jami'an fa huwa bainahuma aydan. Kapag umayaw naman silang dalawa, is pareho lang ang magiging kalalabasan, dapat hatiin pa rin sa kanila yung pinag-aagawan nila. Bakit? Dahil si Zaid nakuha niya yung nisf dahil umayaw si Umar. Si Umar nakuha niya yung nisf dahil umayaw si Zaid. So, parang pareho lang sila. Pareho lang na halafa o nakala. Tayyib. Pangalawang posibleng mangyari dito sa ano na ito, walang bayina. Pangatlo ay wa in halafa ahaduhuma fa huwa lahu. Kapag isa lang sa kanila ang sumumpa, halimbawa si Zaid lamang ang nanumpa, si Umar umayaw, nakala, يقضي القاضي لزيد. نعم نعم لأنه استحق هذه العين بيمينه. تمام. طيب الحالة الثالثة na posibleng mangyari أن تكون لهما بينة, pareho silang mayroong katibayan na sa kanya yung inaangkin. طيب العمل في هذه المسألة وفي هذه الصورة وفي هذه الحالة إما أن تكون أو إما أن يكون الدليلين أو أن تكون الدعوى يمكن الترجيح بينهما. نعم يمكن الترجيح بينهما, وهذه لها 4 وجوه إن شاء الله سنراها في المذكرة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يمكن ترجيح إحدى البينتين على الأخرى. أيضا هذه المسألة سوف نتعرف عليها لأنها مختلف فيها. So inshallah ta'ala babasahin natin ang mudhakkirah na ating binabasa para makita natin ng mabuti ang ating mga dinidiscuss. Tayyib. So ito yun. Didiretso na tayo dito sa al-halatul ula. Naan. Yan yung nabanggit natin kanina na kapag nagtaarod yung da'wa an yatanaza' rajulan fi 'aynin fi aydihima, parehong nasa kamay nila yung hindi pala naka-share. Tayo ito yun. Kapag muta'arida yung da'wa, katulad ng nabanggit natin kanina, tayyib, gagawin ni qadi ang mga sumusunod na ito. Suratul Mas'alah awalan أن يتنازع رجلان في عين في أيديهما فيدعي كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه فكيف يقضي القاضي في هذه المسألة. طيب. Yan yung binasa natin kanina. So, ito lang tatlo ang magiging or posibleng mangyari. An yakuna li ahadihima bayyinah. Qulna yaqdi al-qadi li sahibil bayyinah. Kapag napatunayan niya na kapag siya lang yung may bayyinah, ibibigay sa kanya ni qadi ang hak na yun na pinag-aagawan nila dahil sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a alayhi. So napatunayan niya na mayroon may sa kanya yung pinag-aagawan. Qala fa huna kullu wahid minhuma yu'tabaru mudda'iyan. So nag-aagawan sila sa isang bagay, so lahat sila ay mudda'i. So kailangan nila ng patunay. Wa qawiya janibu ahadihima bil bayyinah. So kaya ibinigay sa kanya yung halimbawa kay Zaid dahil mayroon siyang bayyina at naging mas matatag yung side niya kaysa sa kay Umar. Both sides sa kanila ay kailangan nilang maglabas ng kanilang mga ebidensya or mga bayyinat. So nung naglabas si Zaid, naging mas malakas yung side niya kaysa sa kay Umar.
نعم لفقده البينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أو أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهنا نحكم بالمدعى به لصاحب البين لقوة جانبه، وأما الآخر فلا نحكم له لأن دعواه تجردت عن البينة وضعف جانبه. نعم. So, yun nga, ang mangyayari ay ibibigay ni Qadi ang pinag-aagawan kay Zaid na nagpresenta ng katibayan dahil mas lumakas, mas tumatag yung side niya kaysa sa kay Umar na walang bayina. Dahil ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung pababayaan na lang yung mga tao ng walang katibayan, ladda'a rijalun o ladda'a unasun dima'a rijalin wa amwalahum. So kung pababayaan itong mga tao na ito na angkinin yung mga pagmamayari ng iba, pati yung dugo ng mga tao at mga kayamanan nila ay aangkinin talaga ng ibang tao. Subalit kailangan ang bayina at kailangan ng yamin kung sakaling walang bayina sa da'wa. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحالة الثانية أن لا تكون لهما بينة ولا سلم بينة بوت ولا بينة. نعم مثاله أن يتنازع رجلان عينا في أيديهما نسكمين لا yung pinagagawan nila. طيب halimbawa kung sasakyan ay bawat isa sa kanila ay nasa sasakyan silang dalawa. فيدعي كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة ولا سلم patunay. حكم هذا النوع يظهر من هذا النوع تعارض الدعوتين. So ito yung tunay na متعارضة. وتساوي الأيدي على المدعى به فيحلف كل واحد منهما. So sumpa yung bawat isa sa kanila. ويقسم المدعى به بينهما مناصفة. Hahatiin sa kanila ng pantay. فإنك لا جميعا فهو بينهما أيضا كما ذكرنا كنينا لاستحقاق كل واحد منهما ما في أيدي أو ما في يد الآخر بنقوله. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم أو حكم به للحالف ليمينه ونقول صاحبه. يعني binanggit natin kanina na tatlong halat na pwedeng mangyari. Susumpa silang dalawa, hahatiin sa kanilang dalawa. Umayaw sila or yankulani jami'an, hahatiin din sa kanila. Susumpa yung isa sa kanila, manunumpa yung isa sa kanila, yung isa sa kanila ay aayaw. So ibibigay doon sa sumumpa. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا. طيب ما هو دليلنا؟ قالوا دليلنا ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بينهما نصفين. nangyari daw ito sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ikhtasama ilayhi rajulan, nag-away or pumunta ang dalawang ito na nag-aagawan sa pinag-aagawan nila ang dabba, isang hayop. Naam, laysa liwahidin minhuma baynahu, bawat isa sa kanila ay walang patunay. Faqada bainahuma binisfain o nisfain. Ang hatol ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinati sa kanila ang pinag-aagawan ng nisfain pareho. Pangalawa, ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين. وفي رواية عند أبي داود اختصما في دابة. سبحان itu rin yung hadith na yun. نعم. قال البيهقي فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى يعني الحديث الأول في حديث أبي بردة وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد. Dahil bawat isa sa kanila ay nasa pagmamayari na, nasa kustodiya nila yung bagay na yun. فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين والله أعلم. Yan yung pananaw ni الإمام البيهقي patungkol sa hadith na ito o tawjihuhu li hadha al-hadith. Naam. So ang punto dito is kapag wala silang pareho silang walang ebidensya ay hahatiin sa kanila yung pinag-aagawan. طيب ملخص الحالة الثانية كالتالي أن القاضي يحلفهما ولا يخلو الحال حينئذ من ثلاثة أمور. إما أن يحلفا جميعا فيقسم بينهما أو يمتنع جميعا فيقسم بينهما أيضا. نعم.
أو يحلف أحدهما ويمتنع الآخر فهنا يقضي القاضي للذي حلف كما ذكرنا. الحالة الثالثة أن يكون لكل واحد منهما بينة mayroon silang ebidensya bawat isa sa kanila ay mayroong ebidensya. هذه يقول لك لها صورتان. الصورة الأولى yung mga ebidensya nila ay pwedeng magtarjih bainahuma. Malalaman natin kung nasaan doon ang mas aqwa. Pwede yun, sabi niya, pwede yun. So mayroong mga wujuh, mayroong mga suwar kung paano ito mangyayari. Sabi niya, al-wajhul awwal an takuna ihda al-bayyinatayn aqwa min al-akhar. Mayroon nga silang dalawang bayyina, bawat isa sa kanila mayroong ebidensya, subalit sadyang mas malakas yung ibang bayyina kaysa sa isang bayyina. Paano yun mangyayari? Sabi niya, an ya'ti al-awwalu bi shahidain. Si Zaid mayroon siyang dalawang testigo. Wathani ya'ti bi shahidin wahid. Yung si Umar ay isa lang ang kanyang testigo. So huna الشاهدين أقوى بالشاهد الأول. mas malakas yung dalawa kaysa sa isa. So نقضي لزيد لأن شاهد أو لأن بينته أقوى وهو إيش شاهدين وبينة عمر أضعف وهو شاهد واحد. نعم. قال فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين. نعم. uunahin natin yung shahidan doon sa الشاهد واليمين. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشاهدين أو الشاهدان متفق عليها. أما الشاهد واليمين فهناك من يخالف في هذه المسألة. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قضى بالشاهد واليمين؟ ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. ولكن الشاهد أن هذا مختلف فيه. ثم اسم ملكش متفق عليه كيسة مختلف فيه. طيب أتك مسم لك شم دلوة كيسة إساء لأنهما أقوى لتقديم الشاهدين على الشاهد والمرأتين في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الوجه الثاني أبويني من ياري أن يكون أحدهما صاحب يد على المدعى به. pinagagawa nila yung isang bagay pero yung isa sa kanila lang ang mayroong yad sa pinag-aagawan. Halimbawa kung sa sasakyan sa kanya nakapangalan yung sasakyan na pinag-aagawan nila. Sa kanya is nakapangalan yung pinag-aagawan nila. Kung sa bahay naman yung pinag-aagawan, sa lupa niya nakatayo yung is bahay na pinag-aagawan. Sa mga ganung surah. قال فيقضي القاضي حينئذ لمن كان المدعى به في يده. So kung mayroong ganitong case, ang gagawin ni qadi ay ibibigay yung hak sa kung sino ang nagmamay-ari nito o may hawak nito. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه في دابة أو بعير فجاء كل واحد منهما ببينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. So nangyari din sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong dalawang tao na pinag-aagawan ng isang dabba o ba'ir o di kaya ay kamelo. Faja'a kullu wahidin minhuma bibayyinah. Bawat isa sa kanila ay mayroong bayyina. So anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Kung hindi pwedeng malaman ang sinong aqwa dahil siguro pareho yung lakas ng kanilang bayyina. Ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay binigay ang dabba sa kung sino ang may hawak nito or di kaya yung yad niya ay nasa dabba na yun. Ibig sabihin siya yung nagpapakain sa siya yung nag-aalaga doon tapos bigla na lang dumating si Zaid na nag-declare na sa kanya yun. So pinag-aagawan nila yung dalawa na yun. Yung hayop na yun. So binigay sa kay Umar dahil siya yung nagpapakain palagi sa siya yung nagpalaki, siya yung nagpapakain at siya yung nag-aalaga. So yun ang tinatawag na yad. Hindi yung yad na halimbawa nakalagay doon yung yad ni Umar sa hayawan na yun. طيب الوجه الثاني na pwedeng mangyari an takuna ihdahuma asbaqu min al-ukhra. Yung bayyina nila ay maaring mas nauna yung isa kaysa sa isa.
So dito, unahin din yung mas nauna. مثل البينة الأولى شهدت بملكه للمدعى به قبل سنتين. Halimbawa, ang shahada, ang bayina ni Zaid ay nagsasabing ang sasakyan na yan ay kay Zaid simula pa noong 2 taon na lumipas. Tapos sasabihin ng bayina thaniya, bayina ni Umar na ang sasakyan na ito ay kay Umar ito, nung last year lang siya, o nung last year lang napunta kay Umar yan. Or nung last year lang naging kay Umar ang sasakyan na yan. So dito ay mas uunahin yung mas matagal na. طيب. قال فهنا يقضي القاضي فيها لصاحب البينة السابقة لأنه يصبح مدعى عليه. Tingnan nyo ito. Bakit binibigay natin doon yung hak na yun sa mas nauna yung bayina niya? Dahil sabi niya, sa puntong ito ay nagiging mudda'a alayhi siya. So ano ang sinabi natin? Kapag ang mudda'a alayhi ay mas malakas yung kanyang side. طيب. ويصبح صاحب البينة اللاحق مدعي فإما أن يأتي ببينة أخرى تقوي موقفه وإلا فالحق لصاحب البينة الأسبق على الصحيح من أقوال أهل العلم. So ganun ang mangyari. Ibibigay natin sa kung sino ang mas naunang bayina. طيب. Liban lang kung mayroon siyang bagong bayina na magsasabing or aqwa, mas malakas doon sa bayina ng nauna. طيب. هذا على الصحيح. ibig sabihin ay may khilaf dito sa masala na ito. على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول أبي حنيفة والمالكية والشافعي في قول والقاضي من الحنابلة القاضي أبو يعلى. نعم. الوجه الرابع نقول من يريد تسأل الصورة الأولى مساندة إحدى البينتين بالعرف أو الأصل أو الغالب أو استصحاب الحال. نعم. kapag mayroong al-urf, patitibayin siya ng urf, patitibayin siya ng al-asl, al-ghalib, istishab al-hal. So doon ay mas lalakas ang bayina. شهدت البينة مثلا الأولى أن الرجل طلق زوجته وهو مريض. Sinasabi ng al-bayina al-ula, testigo or di kaya ay ebidensya na unang ebidensya, nagsasabing ang tao na yan ay hiniwalayan niya, talaqa zawjatahu wa huwa marid, nang siya ay nasa marad. وشهدت البينة الثانية أن الرجل طلق زوجته وهو صحيح. Sinasabi naman ng isang bayina ay ang tao na yan ay hiniwalayan ang kanyang asawa na siya ay sahih, wala siyang sakit. Oo. So ngayon, sinasabi ng isa, nagkasakit nung hiniwalayan yung asawa niya. Sabi ng isa, wala siyang sakit. So alin dito ang pinapanigan ng asl? Alin dito sa dalawa na ito ang pinapanigan ng asl? Al-aslu fil insani as-sihha. Al-aslu fil insani as-sihha. So, ang pinapanigan ng al-asl dito ay yung nagsasabing hiniwalayan niya yung asawa niya ng walang sakit. Dahil yun ang asal sa isang tao. Ngayon, kapag sinabi mong may sakit, patunayan mo na may sakit. O, patunayan mo na may sakit. Dahil bago yung sakit na yan, al-aslu fil insani as-sihha. Fayustashabu li hadha al-asl. Naam. يستصحب هذا الأصل. نعم. قال فهنا يقضي القاضي فيها للمتمسك بالأصل وهو أن الأصل صحة الإنسان والمرض طارئ فنقضي أنه طلق زوجته وهو صحيح. قال ابن القاسم من المالكية تقدم حجة الصحة أو تقدم حجة الصحة لأن ذلك هو الأصل والغالب. ينأن كرنيوان سامن تاو نا ولن سكت. طيب. قال ومما ينبغي ذكره أن هذه الوجوه موضع اجتهاد عند العلماء للأخذ بها في الترجيح. Ang lahat ng wujuh na ito na nabanggit, sabi niya ay paong mga field yan ng ijtihad. So maaring maiba yung hatol na may magawa ng qadi base sa kanyang ijtihad. Wala sa tarjihu biha mahsuran, at hindi lamang ito ang paraan ng tarjih. Itong nabanggit lamang na arba'a. وإنما هي من أهم وجوه الترجيح فيها أو فيما يظهر. Ito lang sabi niya yung pinaka nakikita natin na mas importante na
paraan kung paano magtarjih dito sa as-suratul ula. Ito yung idha amkana at-tarjihu bayna al-baynatayn. طيب الصورة الثانية إذا لم يمكن hindi pwedeng magtarjih bayna البينتين. طيب مثاله أن يتنازع اثنان في عين tagaagawan sila ng ayn isang bagay كل منهما يدعي أنها له ويقيم كل واحد منهما على دعواه حجة bawat isa ay pinapatunayan ang kanyang sinasabi o da'wa. Mayroon siyang mga ebidensya, mayroon siyang mga bagay na nagpapatunay. قال فتتعارض الحجتان من غير ترجيح. نعم. So mahirap yun kasi hindi mo alam kung paano mo itarjih. Hindi mo malalaman kung alin yung asbaq, hindi mo malalaman kung saan doon yung pinapanigan ng urf or di kaya al-asl, hindi mo alam kung nasaan yung mas malakas. So pantay talaga yung bayina. طيب حكم هذا النوع اختلف فيه العلماء إلى قولين. القول الأول يقسم المدعى به بينهما نصفين. hahatiin ang mudda'a bihi sa pagitan nila ng nisfayn. وإليه ذهب الأحناف وهو قول للمالكية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة. طيب ما هو حجتهم؟ قال لأن الحجة دليل من أدلة الشرع. Ngayon sabi nila, dahil napatunayan nila bawat isa sa kanila ay may hujja, so ano pang hinahanap natin? Nandiyan na yung hujja ngayon. والعمل بالدليل واجب بقدر الممكن أو بقدر الإمكان. At hanggat kayang gawin o pairalin yung hujja ay mas mainam yun dahil yun ang matlub. Kapag may hujja, wag mong lilisayin yung hujja na yan hanggat kaya mo pa siyang gamitin. قال فإن تعذر العمل بكل منهما في كل المحل أمكن العمل بكل منهما بالنصف. Kapag sabi niya, hindi na natin kayang gamitin yung buong hujja na yun sa lahat ng fi kulli mahal ad-da'wa, sa lahat ng usapan na ito, sa lahat ng uri ng or lahat ng sulok ng issue, hindi na natin pwedeng gamitin lahat yung yung bayina. Alal akal sabi niya yung kalahating bayina. Fayuqda li kulli wahidin minhuma bin nisf. Naam, kahit yung nisf lang sabi niya yung magamit natin. So ang mangyayari doon ay bawat isa sa kanila ay bibigyan ng nisf doon sa kanilang da'wa or inaangkin. طيب ما رواه البيهقي مرسلا عن تميم بن طرفة قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه. bawat isa sa kanila ay mashallah hawak-hawak yung ulo ng dabba, ba'ir, kamel. فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين. bawat isa sa kanila ay nagdala ng dalawang testigo. فجعله بينهما نصفين. Ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinati sa kanila yung kamel na kanilang pinag-aagawan. طيب قالوا لأن كل واحد منهما داخل في نصف العين خارج عن نصفها. نعم, ganito magdali lang mga Hanafiya. فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بينة الداخل وفيما في يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج فيستويان على كل واحد من القولين. Napag-aralan natin noon ang tinatawag na bayinatul kharij wa bayinatul dakhil wa ayyuhuma yuqaddam أيضا محل خلاف. بعض العلماء يقولون تقدم بينة الداخل لأنه هو الأصل وبعضهم يقول يقدم أو تقدم بينة الخارج. نعم, لأنه أقوى. sabi nila, نعم, كل واحد منهما داخل في نصف العين خارج عن نصفها. bawat isa sa kanila ay may karapatan sa nisf at walang karapatan sa nisf. نعم. فتقدم بينة كل واحد منهما. نعم, inaangkin niya yung nisf. So فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بينة الداخل. Yan ay sa pananaw ng mga
ulama na nagsasabing tuqaddamu bayyinatud dakhil wa fima fi yadi sahibihi 'inda man yuqaddimu bayyinatal kharij فيستويان على كل واحد من القولين. طيب القول الأول القول الثاني الحجتان تتساقطان عند التعارض وتصبح كأن لم تكن. Kapag ganito sabi niya, ang umabot sa puntong ganito na hindi na talaga malalaman yung wujuh na nabanggit natin, kung sino yung mas malakas, kung sino yung mas nauna, kung sino yung mas pinapanigan ng urf. So kapag hindi na natin alam yung tarjih, sabi nila, ang mangyayari na dyan ay tatasakatan. Ibig sabihin ay parang walang bayina. So magsisimula ulit, mag-provide ng bayina. ويكون العمل كما في النوع الأول من غير حجة. طيب anong قلنا في النوع الأول kapag walang حجة يحلفان فإن أو يطلب منهما القاضي أن يحلف فإن حلف قسم بينهما بالمناصفة وإن نكل أيضا قسم بينهما بالمناصفة وإن حلف كل واحد أو أحدهما دون الآخر أعطاه للذي حلف. So ganun ang maging hatol ng hala na ito. طيب وإليه ذهب المالكية وأحد قولي الشافعية والخرقي من الحنابلة. طيب دليلهم لأن البينتين لما تعارضتا من غير ترجيح وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا وتساويا. Ang qaida nila ay kapag nagtaarod daw ang bayina na hindi alam kung paano itarjih, ay napapawalang bisa ng bawat isang bayina ang iba. طيب, so parang walang bayina. Kal-khabarain idha ta'arada wa tasawaya. Katulad din ng khabar kung ito ay nagtaarod at pareho sila ng level. So hindi mo malalaman kung alin dyan ang tama. So ang mangyari is parang wala. Wa idha sakata sara al-mukhtalifani kaman la bayyinata lahuma. Kapag nawala ng bisa yung kanilang mga bayina, magiging or ang status ng dalawang magkatunggali is parang wala silang bayina. ويحلف كل واحد منهم على النصف المحكوم له به. So yun, hilingin ng qadi sa kanila na yahlifu hatta yastahiqu. نعم. أو إذا قسم القاضي المدعى به بينهما نصفين حلف كل واحد منهما أن هذا الحق الذي أخذه له. نعم. القول الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به. قال وهذا فيما تصح فيه القسمة. Ang pinag-uusapan natin ngayon, sabi niya, ay yung mga bagay na pwedeng hatiin. وأما ما لا تصح فيه, kapag ang issue ay sa bagay na hindi pwedeng hatiin, ang ibig nang sabihin na pwedeng hatiin dito is katulad ng mga hayawan, dahil i-estimate yung kanyang value or qima. Oo, mga bahay, sasakyan, lahat niyan ay pwedeng hatiin. Pero nati ila da'wan nikah. Pwede bang hatiin yung nikah? Hindi pwede yun, di ba? Hindi magiging ang nikah ay kay Zaid wa nisfuhu li Umar. Kan yadda'i ithnan nikaha min imra'ah. Dalawang lalaki dumating sa qadi, ya qadi, hadhihi al-mar'atu zawjati. ويقول الآخر يا قاضي هذه المرأة زوجتي. نعم. ففي هذا المثال لا يرجح أحد المتداعيين بإقرارها. Kahit pa nasasabihin, sabi niya dito, kahit pa nasasabihin ng babae na na'am ya hadrat al-qadi, ang asawa ko dyan sa dalawa na yun ay yung number 1. Na'am. Hindi pa rin sabi ni doktor pwede yun dahil papaano naman yung isa? لتعلق الدعوة أو لتعلق المرأة بدعوى الآخر. فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر. Pareho lang sabi niya. Bakit natin sabi ni doktor na hindi pwedeng babase si qadi doon sa ikrar ni babae? Kahit na sinabi pa ni babae na yung dalawang lalaki na yan, ang asawa ko dyan yung number 1. So hindi pa rin natin pwedeng ibigay sa kay babae hindi pa rin natin pwedeng ibigay yung babae doon sa kay number 1. Bakit?
Dahil mayroon pa rin karapatan yung number 2. Naam, dahil kabilang siya sa umaangkin. Pareho lang sabi niya ang case ng ikrar ng babae na yan sa pagpayag niyang asawahin siya ng dalawa na yun or isa sa dalawa na yun. Hindi siya basta-bastang magkapayag na asawahin siya ng dalawa, isa sa dalawa na yun hanggat hindi natatapos yung kanyang issue doon sa isa. Naam. قال فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر hanggat hindi siya natatapos at nalilinis doon sa da'wa ng isang lalaki. So pareho lang yung ikrar niya at saka yung ibtida'u tazwiji ahad al-mutada'iyin. وكذلك لا يرجح بكونها في بيته ويده. Oo, hindi din sabi na magiging dahilan ng tarjih ng side ng number 1 na dahil ang babae ay nasa kanyang pamamahay o di kaya ay siya yung kasama ng babae. لأن اليد لا تثبت أو لا تثبت على حرة. Naam, dahil ang yad ay hindi ito magiging dahilan para angkinin yung isang hurra, isang babaeng hurra. Oo, sa alipin na mga babae, pwede siguro. Pero sa hurra, walang kapangyarihan ng yad. Naam, walang kapangyarihan ng yad. Wa aydan fala sabila ila al-qismati hahuna. Hindi din pwedeng hatiin yung nikah ng babae. Halimbawa, hatiin yung usbu'. 3 araw kay Zayd, 3 araw sa kay number 2. So hindi pwede yung ganun. Wala ila al-qur'a. Hindi rin pwedeng gamitin ng qur'a dito, yung bunutan. Kung sino yung mabubunot ay sa kanya yung babae. Li'annahu la budda lil qur'ati min al-yamin, dahil ang qur'a ay paraan lamang at hindi siya bayina. Oh. So pag lumabas yung qur'a, pag ginawa yung qur'a, ang mangyari doon is susumpa pa yung tao. So kailangan pa rin yung yamin. Dahil ang qur'a, sabi ng mga ulama, ay hindi siya bayina fi dhatiha. وإنما هي طريقة. نعم. ولا مدخل لها في النكاح أيضا. اليمين لا مدخل لها في النكاح. So hindi pwedeng gamitan ng yamin yung nikah. وإن أقام حجتين تعارضتا. Kung mayroon naman silang hujjah, so magiging ano din yun, magiging walang bisa rin yung kanilang hujjah. وسقطتا وحيل بينهما وبينها. Naam. Sa case na ito na pinag-uusapan is kapag mayroong hujja yung dalawang nag-aagawan sa isang babae, ay hindi pa rin sabi na maging basihan yun para ibigay sa kanila o isa sa kanila yung babae na yun. Bagkus ang mangyayari ay parang mawawalan din ng bisa yung kanilang bayina. Wahila bainahuma wa bainaha, at pagbabawalan silang magkakasama. Naam. Or ipagdadamot sa kanila yung babae, or di kaya isiparate yung babae sa kanila dahil bawat isa sa kanila ay walang karapatan doon sa babae. Naam. هذا ما نحن فيه في هذا الدرس، وهو الدرس الأخير في هذا الفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.